Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Syukran. Kumasa si Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential race sa kabila ng kinakaharap na hamon sa politika. Kabilang na ang bangayan sa kanyang dating ka-unity at running mate na si Pangulong Bongbong Marcos. Bago ang kanyang anunsyo, ipinabaklas muna ni Duterte ang lahat ng OVP seal. Ipinahanda ang isang podium at humarap sa media ng nakaitim. Today, I have peacefully accepted that my life is unlike any other. Sa unang mga buwan ng aming mga termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. Humingi rin ng tawad si Duterte sa mga Pilipino dahil sa anyay mga pagkukulang ng kasalukuyang administrasyon at sa nangyaring katiwalian sa 2025 budget. Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin. Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Patawad kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon. Sa huli, ipinaalala ng Vice Presidente sa mga Pilipino ang pamumuno ng isang tatak Duterte. I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ayon sa Malacanang, napanood ni Pangulong Marcos ang announcement ni Duterte at ang kanyang tugon. Good luck. Nadinig niya po. At sabi niya po ay good luck. Yun lamang po. At nadinig niya po ang mga sinabi na pinagsisisihan at humihingi ng patawaran itong sa Vice Presidente. Pero pumalag ang palasyo sa mga naging pahayag ni Duterte na tinulungan niyang iluklok sa pwesto ang Pangulo. Tandaan po natin, ang taong bayan ang naghalal kay Pangulong Marcos Jr. Kung ano man po ang natulong niya, pareho naman po sila nagtulungan dahil ito ay unity team. Kaya wag niya pong suluhin ang credit kung nanalo man ang Pangulo. Sa huli, hirit ni Castro, hindi dapat magmalinis si Duterte at siya ang dapat humingi ng tawad sa bayan dahil sa umano'y maanumalyang paggastos ng pondo ng bansa at paglalakwat siya. Iba't iba ang interpretasyon sa naging desisyon ni Vice President Duterte na maagang i-anunsyo ang kanyang plano sa pagtakbo bilang Pangulo, lalo na't nakaharap siya sa posibilidad ng impeachment at gumugulong na ang ICC proceedings sa The Hague, Netherlands laban sa kanyang ama. Sa kasaysayan ng bansa, maaaring maging maagang target ng mga political attack ang mga kakandidato na maagang nag-aanunsyo ng kanilang mga plano tulad ng sinapit nila dating Vice President Jejomar Binay, dating Senate President Manny Villar at ang yumaong si Fernando Poe Jr. Iba rin ang naging strategy ni Duterte sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na idinaan sa substitution ang pagtakbo noong 2016. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Tristan Nodalo, Newswatch Plus.